Praise the Lord. Isang paulo natin palakpakan ng ating Panginoon. Kanina po ng palakpak natin. Okay, sa gabi pong ito ay nais ko ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon natin ang magandang pong Our Greatest Comfort. Our Greatest Comfort. Makibukas po tayo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 1, beginning verse 18 hanggang 31. So, babasahin ko po siya sa Tagalog. First Corinthians chapter 1, beginning 18, chapter 1, beginning 18 hanggang 31. So, tayo po ay magbibigay sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista? Sa kapanahonang ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, pinarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming pinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Our greatest comfort. So, tanungin ko po kayo, ano ang basihan po natin na kung saan ang isang tao ay talagang kikilalanin, ang isang tao ay talagang masasabi natin na siya po ay isang makapangyarihan. Katulad ng ating nabasa ay ang Diyos po ay pumili ng mga taong mahihina, mga taong
sabihin natin na hindi marunong. At mapapansin po natin sa ating binasa ay ang mga Hudyo ay naghahanap ng karunungan. Sila po ay nakabase sa karunungan ng tao para sabihin na kinikilala nila ang Diyos. Para naman sa mga Grego, sila po ay naghahanap ng mga himala para kilalanin nila ang Diyos. Subalit, makikita po natin na ang ipinapangaral ni Apostol Pablo na kung saan katulad ng sinabi dito sa verse 17, kapag tinignan po natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 17, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So kung mapapansin po natin, si Apostol Pablo ay hindi sa karunungan at maging sa kapangyarihan ng tao. Kaya si Apostol Pablo ay maliwanag na nagsasabi sa kanyang pangangaral ay talagang ipinakita ni Apostol Pablo na walang pwedeng may pagmalaki ang sinuman kapag siya ay patuloy na kumikilala kay Kristo. Sapagkat kung ating titignan, ang kapangyarihan at karunungan ay nagmumula lamang sa ating Diyos na buhay. Kaya, sa pangangaral ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, at sa mga darating na panahon, unti-unti pong nagiging mahirap ipangaral si Kristo. Amen? Madali po ba i-share si Christ? Ngayon? Ha? Madali din po bang may bahagi si Christ? Madali bang kilalanin ng tao si Christ? Hindi ba ang mga tao, naghahanap sila ng mahusay na magtalumpati, mahusay magsalita, naghahanap sila na talagang punong-puno ng tinatawag na yung maraming himala, naghahanap ng maraming himala. Pero si Paul, yung kanyang ipinapangaral, just simple as that, si Kristo. Si Kristo ang kanyang ipinapangaral, kaya nga sa ating binasang ito ay mararanasan po natin yung joy, love, peace, encouragement, and comfort. Kapag inunawa po natin, ito pong sinasabi po ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya, tingnan po ninyo yung sa Acts chapter 13. Ano po yung sinasabi po rito? Acts chapter 13 verse 42. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. So, sila Apostol Pablo ay mali, hindi na 42 pala yung binasa. Okay. Verse 17. Ang Diyos ng ating bansang Israel 13:42. Tama yung binasa ko. Nang sina Pablo at Bernabe ay
Palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. So, makikita po natin dito, ang mga tao ay nagre-request na ibahagi o i-share ulit itong napakinggan nila. Kaya pagdating po sa verse 52, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. So, sila po ay nangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus. At makikita po natin dito na nararanasan po nila ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagkapuspos sa banal na Espiritu Santo habang ipinapahayag nila ang ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, our greatest comfort ay nagmumula lamang kay Kristo. Kaya nga kapag tinignan po natin yung ating ginagawang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sometimes it really discourages us. Kasi bakit? Minsan nire-reject ka. Minsan yung sineseran mo, ang tagal-tagal mo nang sineseran, pero hindi pa rin nagkakaroon ng pagbabago. Mga kapatid, tandaan po natin, katulad po ng sinasabi rito, tingnan po ninyo, ang mga Hudyo ay naghahanap ng karunungan. Ang mga Griego ay naghahanap ng himala. So tandaan po natin, kung ang mga tao noon ay merong mga pamantayan para maniwala sila sa Diyos, ganun din po sa panahon natin ngayon. Kaya nga minsan parang aayaw ka ng mangaral. Pero tandaan po ninyo, maliwanag na sinasabi po rito na yung mensahe sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat na. Kaya nga, gusto ko pong makita po natin, paano po ba nagiging yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nagiging, ano ba sa Tagalog ng comfort? Pagpapalakas. Tama ba ang comfort? Pagpapalubag ng ating mga puso na kung saan yung mga pusong nababagabag. So tayo po ay binibigyan ng tinatawag na encouragement ng Diyos. Kaya, tingnan po natin how the cross of Christ is our only comfort in life. So, katulad ng sinabi rito sa verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So, very clear na ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus para sa atin na mga naliligtas, ito ay kapangyarihan. At para naman sa mga naliligtas, ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan pag kinilala po natin si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ito po ay kapangyarihan. Karunungan at kapangyarihan. Kaya nga, para sa mga hindi naliligtas, tandaan po ninyo ang kamatayan sa krus at maging si Kristo para sa kanila ay kahangalan. At maging yung kamatayan ni Kristo sa krus ay ano po yan? Wala pong walang saysay sa kanila. Pero sa atin na mga naliligtas, it is our greatest comfort. Why? Kasi there is power and there is wisdom. Merong karunungan. Kaya nga, kapag maunawaan po natin dito, tingnan po ninyo sa verse 19, sapagkat nasusulat sa Israel ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino.
Kaya kung mapapansin natin, hindi mo pumipili ang Panginoon ng napakatalino kasi mawawalan na sa iyo kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi magyayabang. Ang mga matatalino, magyayabang yan. Pero yung mga walang alam, mga kapatid, sino po rito ang maraming alam? Taas ang Panginoon. Hindi ba't pinili ka ng Panginoon? Sa kabila ng tayo ay walang alam, pero pinili tayo ng Panginoon para ibahagi si Kristo. Tandaan po ninyo, yung katulad po natin na kung saan yung puso natin na nais na magpagamit sa Panginoon sa kabila ng tayo po ay hindi ganun karunong katulad ng iba. At yung kapangyarihan din na kung saan wala tayong kapangyarihan. Pero ang ebanghelyo o yung gospel na ating ipinapahayag, si Kristo, maniwala po kayo. Pag ipinahayag po natin si Kristo, sabi po ng Roma chapter 1 verse 16, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas, una ng mga Hudyo at Magdalene. Kaya nga po, ang ating Panginoong Yesus, sa pagpili niya ng bawat isa po sa atin, wala akong marunong po sa atin. Nagsimula po tayo ng walang alam. Ano po ba? Wala tayong alam. Pero habang tayo ay nagpapatuloy, unti-unti po natin nararanasan yung karunungan na nagmumula sa Diyos at maging yung banal na Espiritu Santo na siyang sumasakop sa mga taong naniniwala sa Kanya ay meron pong kapangyarihan. Kaya nga kapag ipinahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa buhay ng maraming tao na hindi pa naliligtas, ito po ay greatest comfort sa bawat isa po sa atin. Amen? Tingnan po ninyo, how the cross of Christ is our only comfort in life. The cross of Christ is the perfect picture of God's love for us. Tingnan po ninyo yung tatlong bagay na ito. Sovereign calling, irresistible grace, and substitutionary sacrifice. Uulitin ko po ulit. Sovereign calling, yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Irresistible grace, yung biyaya ng Diyos na talagang hindi po ito nagbabago. Hindi ito natitinag, nananatili po ang biyaya ng Diyos sa atin. Substitutionary sacrifice. Tingnan po natin yung sovereign calling sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. Romans chapter 8, verse 28 to 30. Ano po ang sinasabi dyan? Ang sabi po rito, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa samulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang-una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. Tingnan po ninyo kung gaano kabiyaya yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tinawag po tayo ng Diyos noon pa man. Pinili tayo ng Diyos noon pa man. At tayo po ang Diyos po ay gumagawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya ang atin lang po ninyo,
Ikaw at ako ay tinawag ayon sa layunin ng Diyos. Hindi po natin itinakda sa sarili natin. Maglilingkod ako sa Panginoon. Diba? Hindi. Tandaan mo ninyo, tinawag tayo, pinili tayo ng Diyos ayon sa layunin ng Diyos. Kaya nga sa pagpili ng Diyos sa atin, mga magulang, mga minamahal, tayo po ay pinawalang sala at tayo po ay binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung pinawalang sala na nga at nakikita yung kalwalhatian ni Lord. Yan. Di ba? Hindi ba greatest comfort yan na kung saan pagka titignan po natin ang tingin ng tao sa atin pagka binabahagi mo si Christ para kang ewan. Pag sinishare mo si Christ, hindi ka pinapansin. Pero alam niyo po ba, sa totoo lang, ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Tingnan niyo, ang sabi po rito, sa verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kumikilos po siya sa atin. Kasi bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos para sa Kanyang dakilang layunin. Kaya kung tayo po ay nagsishare about kay Christ, dahil naranasan po natin si Christ sa buhay natin, mga kapatid, it is our greatest comfort. Kasi bakit? We are called according to His purpose. Kaya yung sovereign, yung sinasabi rito na sovereign calling, mga kapatid, hindi po tao ang tumawag sa atin. Ang Diyos po ang tumawag sa buhay ng bawat isa sa atin. Noon pa man. From the very beginning, pinili ka na. Tinawag ka ng Diyos. Amen? Kaya, purihin natin ang Panginoon. Huwag kang matakot i-share si Christ. Kasi, kasama po natin ng Diyos na gumagawa. Irresistible grace. Tignan po natin yung Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang 14. Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang 14. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban.
Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kalwalatihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalatihan. Yung biyaya ng Diyos ay nilubos po niya sa bawat isa po sa atin. Kaya nga yung tinatawag na irresistible grace. Tinubos tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ganun kasagana yung kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, yung karunungan at kaalaman ng Panginoon, hindi ito naiintindihan ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Kaya para sa kanila, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay kahangalan. At ito ay kahinaan. Kasi kapag tinignan po natin, kapag ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ito ang pinaka matinding parusa noong unang panahon. Ibig sabihin, ikaw ay masamang-masama. Kaya nga yung kamatayan ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang tingin ng marami ay kahinaan. Pero sa mga sumasampalataya, ito po ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, ikaw at ako ay pinili niya, tinawag niya noong pa man, bago palikain ang sanlibutan. Nakita niyo? Kaya nga yung greatest comfort na meron po tayo ay iba. Kaya hindi po natin na, hindi natin na pwedeng sabihin na yung ginagawa po natin, walang kwenta, walang kabuluhan. Nakuha po natin, lahat ng ginagawa po natin, ito po ay ayon sa layunin ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nakakaunawa doon sa ginawa ng Panginoon, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi ka panghihinaan ng loob. Mas lalo kang lalakas. Kasi bakit? Yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin na po. Namin po ba? Yan po yung tatak. Kaya yung sinasabi po rito, ang sabi po dito, sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalatihan. Lahat ng kumilala kay Kristo ay merong tatak ng Espiritu. Tingnan nyo nga sa noo. Kung may tatak sa noo. Tingnan nyo yung kamay kung may tatak. Amen? Alam niyo po ba, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ibig sabihin yan, ang banal na Espiritu Santo ay tatak, nakalagay na po yan sa puso natin. At yan po ang magiging katibayan para po makamit natin ng lubos lahat ng pangako ng Diyos. Amen po ba? Merong pangako ang Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, habang ikaw ay nandito sa lupa, habang tayo ay nandito sa lupa, meron po tayong inaasahan. Meron tayong inaasahan. Kaya, hindi po yan hindi yan walang kabuluhan. Ang ginagawa natin ngayon, na pagbabahagi patungkol kay Kristo, ito po ay inaasahan po natin yung pangako ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tatamasahin po natin. Amen? Pangatlo, substitutionary sacrifice. Sa 1 John chapter 4, verse 10.
1 John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinubo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tingnan po ninyo, bakit sinasabing substitutionary sacrifice? Hindi rin tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Yan po ang tandaan ninyo. Siya ang unang nagmahal sa bawat isa. At yung kanyang pagmamahal ay ipinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay inihandog. Naging handog para mapatawad ang lahat ng kasalanan po natin. Kaya nga tingnan po ninyo, yung kaninang binasa po natin kanina, kapag binalikan po natin yan, makikita po natin yung tatlo. Sovereign calling, yung tinatawag na irresistible grace, and even itong substitutionary sacrifice. We have our greatest comfort in Christ. Dito sa lupa, parang ang pakiramdam natin parang wala. Pero tandaan po ninyo, tayo po ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Binigay na niya ang lahat ng pangako sa atin sa pamamagitan ng biyaya. At yung pangakong yan ay tatamasahin po natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At talagang masasabi natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, the cross of Christ is the perfect picture of God's comfort sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa krus ng Kalbaryo, then we are blessed. Sabihin niyo sa katabi niyo, pinagpala ka kapatid. Kaya nga, dapat po ba tayong manghina? Dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa? Tandaan po ninyo, tayo po ay biniyayaan na ng Diyos. At lahat ng biyaya ay ibinigay na niya sa bawat isa po sa atin. Habang tayo ay nandito sa lupa na naghihintay sa Kanya, gawin lang po natin ibahagi si Kristo. Sapat na po yun. Kapag naibahagi po natin si Kristo, tandaan po ninyo, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, dito na po ako magwawakas. Ang sabi po rito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Verse 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Ano po yung pagmamalaki natin? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat makikita po natin yung tatlo na binanggit ko kanina, sovereign calling, yung irresistible grace, and substitutionary sacrifice sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung sino man yung pwedeng magmalaki sa lahat ng kanyang ginagawa, ang pwedeng ipagmalaki po natin, walang iba, kundi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And this is our greatest comfort. Kaya habang nandito po tayo sa lupa, ito po ang magiging kalakasan po natin na
namatay si Kristo para po sa bawat isa. Ito ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos. So, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, bawat isa po sa atin, hindi ka marunong, hindi ka rin malakas, pero tandaan po natin, pag si Kristo ang nasa puso natin, naniwala po kayo, kaya natin gawin ang lahat. Kasi si Kristo, ang siyang kapangyarihan at karunungan. Kung nag-aaral ka, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan. Nagtatrabaho ka, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan. Ikaw ay nagbi-business, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan. Lahat ng yan, kapag tayo po ay patuloy na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay meron pong tinatawag na greatest comfort. Kasi sa Kanya po natin matatagpuan lahat. Yung kasagutan na hinahanap po natin. Tanda po natin, tagumpay, kaligtasan, karunungan, kapayapaan, maging yung kapahingahan, sa Kanya po natin makikita lahat. Kaya sa gabi po ito, hayaan po natin, patuloy po natin bulayin palagi sa buhay natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, Christ, the cross of Christ is our greatest comfort. Because Christ is the power, Christ is the wisdom na kung saan ito po ay makikita po natin sa pamamagitan niya. Kaya tayo po lahat ay patuloy na manghawak sa Kanya. Habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Amen? Hello? Sino po sa inyo ang napapagod na? Ha? Sino po sa inyo ang nawawalan na ng pag-asa? Tandaan po ninyo kung kayo ay napapagod, nawawalan na ng pag-asa. Katulad po nito, sila Apostol Pablo, alam niyo po ba na talagang sa panahon na sila ay nangangaral na patungkol kay Kristo, kaliwat kanan ang kanilang mga persecution. Kaliwat kanan yan. Pero hindi po sila nanghina doon. Bakit? Kasi alam ng mga alagad ng Panginoon. Dahil sinabi nito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 30, ay makikita po natin yung pinangahawakan nila yung kapangyarihan at karunungan ni Kristo. Na alam nila, kapag ibinahagi nila si Christ, nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag ibinahagi nila si Christ, nandun din yung karunungan. Sa totoo lang, hindi ko makalimutan yung dati nagsishare ako ng Bible study. Ang mga nasa harapan ko ay mga galing sa seminaryo. Galing sa seminaryo. Hindi pa po ako nag-aral noon ng Bible school. Nagba-Bible study pa lang po ako noon. Hawak ko mapulang lupa. Nung nagsishare ako patungkol kay Kristo, nagugulat sa akin yung mga nag-aral ng seminaryo. Nagugulat sila, sabi niya, saan ka nag-aral? Tinatanong nila ako kung saan ako nag-aral. Sabi ko, sa Holy Spirit. Hindi pa ako nag-aaral ng Bible school. Ang ibinabahagi ko ay si Kristo. Just simple as that. Kapag sinyer mo si Christ sa tao, kahit sino yan, alam niyo po ba na yung kapangyarihan ng Diyos kumipin sa buhay? Yung karunungan ng Panginoon ay dumadaloy. Akala mo, alam mo lahat eh. Pag nagsasalita ka na sa harap, talagang tuloy-tuloy yung tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Gugulat yung mga kasi 10 sila eh. Bisita sila nung yung binabible sa diyan ko. Taga mapulang lupa. Siman yun eh, siman. Dumalaw sa kanya. Nagulat sila, sabi niya, saan ka nag-aral? Sabi ko, hindi po ako nag-aral ng seminary.
Totoo, sabi niya. So namamangha sila. Kaya nasa bawat isa po sa atin, huwag kayong madismaya kung kayo ay hindi nag-aaral ng Bible School. Pag nagsishare kayo ng patungkol kay Kristo. Alam niyo po ba na kapag tayo ay kumilala kay Kristo at naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, binago ka, at ikaw ay nakaranas ng talagang transformation, regeneration from the Lord, na talagang alam mo ikaw ay pinatawad na. Alam mo, simple lang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kasalanan sa libutan ng sinusunod para tayo hindi mapama tapos yung karoon ng buhay na walang hanggan. Ang sinusumampalataya ay pinatawad na yung kasalanan. Ganun lang kasimple yung mga sinishare ko noon. Pero itong mga galing seminaryo, talagang namamangha sila. Pero sinasabi ni Paul dito, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos, ano po ito katitisuran sa kanila? Sa mga hindi naniniwala. Kaya nga po sa atin, ito po ay pagpapala sa atin. Amen? Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Share lang po natin si Christ. Napakasimple lang. Si Kristo ay namatay. Mahal tayo ng Diyos, ibigay na si Kristo para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kalikasan. Kumikilos po yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya huwag kayong tumigil, mag-share. I-share lang po natin. Maniwala sila o hindi, ang mahalaga, may bahagi natin si Christ. Tandaan po ninyo, ang Espiritu Santo ang isang kikilos niya. Pagkatapos natin ibinahagi si Christ, maniwala kayo. Yung karunungan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, siya yung kikilos ko doon. Kaya habang binabahagi mo si Christ, maniwala po kayo, napakasimple, i-share mo lang si Christ. Dumadalo yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya magugulat kayo, darating ang araw, kahit na hindi kayo nag-aral ng Bible School, pero dahil patuloy po tayo naniniwala kay Kristo, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at siya ay muling nabuhay, sa ikatlong araw, tayo po ay naniniwala sa Kanya. Sabi po ng Romans 10 verse 9 to 10, tayo po ay napapatawad at nagkakaroon ng kaligtasan. Ganun kabiyaya ng Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Amen? Alam ko po, sa bawat isa sa atin ay parang ang tagal bumalik ni Christ. Habang tayo ay dumadaan sa mga panahon na nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga kabigatan. Pero our greatest comfort is Christ. Uulitin ko po ulit, yung sovereign calling, tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang dakilang layunin, yung kanyang irresistible grace, na kung saan pinaunawa niya sa atin yung kanyang layunin, at yung tinatawag na substitutionary sacrifice, minahal tayo ng Diyos, hindi tayo ang nagmahal, ibinigay niya si Kristo para maging handog para sa kasalanan. Kaya sa bawat isa po sa atin, this is our greatest comfort na napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin.